nahuli ko ang mama at papa ko na nagbaliktaran hanggang sa hindi ko sinasadyang makita ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Pero, hello Ate Lai, I just wanna share my story about sa mama at papa ko. Paki-hide na lang po ng totoo kong pangalan. Tawagin mo na lang po akong Shella, 17 years old. Hindi ko alam kung may nakaka-experience na nitong nakita ko sa mga magulang ko. Alam kong pagkakamali ko ang biglang pumasok sa kwarto ng mga magulang ko. Pero dapat sana ay nag-lock man lang sila ng pintuan na yan. Tuloy, nakita ko lahat. Ganito po kasi yon, Ate Lai. Excited akong umuwi ng bahay para surprise ang mga magulang ko dahil sa may natanggap akong parangal sa school namin. Pagkarating ko ng bahay nung bandang 4 p.m. ng hapon, pagpasok ko ng bahay agad kung hinanap ang nanay ko para sabihin sa kanya na may natanggap akong parangal, pero wala ang nanay ko sa kusina. Kaya hinanap ko ito sa itaas, baka nasa kwarto nila, at pumasok ako agad sa kwarto ng mga magulang ko. Pero ako ang nasurpresa sa ginagawa nila. Akala ko hindi pa umuwi ng bahay si Papa. Kaya bumungad sa akin ang walang saplot nilang mga katawan habang nagbaliktaran po, Ate Lai. Hindi ko mapaliwanag ang sarili ko nung panahong kitang-kita ko mismo ang ginagawa ng mga magulang ko. Parang binuhusan ako ng nagyayelong tubig dahil sa hindi na ako makagalaw sa kahihiyan. Pagkakita ng mga magulang ko sa akin, agad din naman silang huminto at nagbalot ng kumot. Sa pagkakataong iyon, agad din naman akong umalis, Ate Lai. 5 p.m. bumaba na ang mama ko para magdigamo ng makakain. Kinalma ko ang aking sarili na para bang walang nakita o nangyari sa oras na iyon. Pinagpatuloy ko ang sorpresa ko sa mga magulang ko, Ate Lai. Kahit nababalot ako ng hiya sa nakita ko. Pati ang mama ko hindi makatitig sa akin ng diretso dahil sa nakita ko silang dalawang nagbaliktaran, Ate Lai, kahit may mga edad na ito. Sabi ko kay mama, bakit hindi pa bumaba si Papa? Ipapakita ko, sana ang natanggap ko sa paaralan. Sabay sabing, pasensya na po mama dahil sa nagmamadali akong pumasok sa kwarto mo para ipakita ang sorpresa ko sa inyo. Akala ko kasi wala pa si Papa. Agad din naman humingi ang mama ko ng paumanhin dahil sa nakita mo kami sa ganoong bagay. Sabi ko naman sa kanya, okay lang yun mama. Naiintindihan ko naman dahil sa parte din naman yun ng relasyon yun ni Papa. Darating din naman ang araw na mag-aasawa ako. Pero Ate Lai, akala ko, huling beses ko na silang mahuhuling nagbakbakan dahil sa humihingi ng paumanhin ang mga magulang ko sa nangyari noon. Pero mas lalong lumala pa nga. Sa pagkakataong iyon, nasa banyo na naman sila ng lalampungan. Akala siguro nila mama at papa ay natulog na ako bandang 10 p.m. Dinig na dinig ko bawat usap nila at tawanan sa loob ng banyo. Narinig ko si mama sabing kahit may edad ka na pa ay malaki pa rin at tumitigas pa rin si Manoy. Narinig ko iyon dahil ang banyo namin, Ate Lai, ay katabi ng kwarto ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin para kahit papaano. Hindi ko na sila mahuling naglalampungan, Ate Lai. Dapat ba na bumukod na lang ako ng sariling kong bahay dahil sa parang wala na akong lugar sa bahay namin, Ate Lai? Nakakapangilabot kaya kapag nahuli mo ang mga magulang mo na nagbakbakan, na para bang bagong kasal, kahit may mga edad na ang mga ito. Ako lang ba ang nakaka-experience ng ganitong mga tagpo? Hanggang dito na lang po, Ate Lai. Your sender, Shella.